Eto na yata ang pinakamalayong biyahe na napuntahan ng motorsiklo ko. Pero kahit bungad lang to ng Bicol, sumakit ang puwit ko dito. Kaya for today's video, ikikwento ko yung biyahe namin sa Bicol. Mag-isang taon na din mula nung napending sa akin to. Kaya ngayon ko pala gagawa ng kwento. Alas 10 ng gabi, umalis kami sa Bulacan. Dumating kami ng Atimonan, Quezon. Alas 4 ng umaga. Kaya naisipan naming magpahinga at magpaumaga dito. Mga kagopo sa kamote, yung mga kasama ko dyan. Yan yung mga panahon na may kasama pa ako bumabiyahe bago maging solo rider. Masyadong maaga nung dumating kami dito. Kaya talagang inantay namin mag-umaga. Talagang mapapadaan ka dito kapag babiyahe ka ng Bicol. Noong panahon na yan, ginagawa pa yung kalsada. Dun sa previous upload ko, mas updated yun. Mas maganda na yung kalsada dyan ngayon. Ito nga pala yung unang punta ko dito. At talagang namangha ako nung unang lapag ko dito. Yung mga kasama ko, tamang video lang din. Vlog na din sila kung alam nyo lang. Shoutout nga pala sa mga kasama ko dyan. Ito na yata pinakamatagal namin biyahe sa kasaysayan. Ang dami kasi naming stopover. Isa lang yung nakakabisado ng daan. Yung kasamahan namin na taga Bicol. After nga niya, nagpatuloy nga kami. Binaybay namin yung kahabaan ng Quezon. Nung mga panahon na yan, terek na yung araw. Kaya masakit sa mata kasi wala pa kaming tulog. Yung isang kasamahan nga namin dyan, nag-overshoot na. Awa ng Diyos, wala namang nangyaring masama. Antok na din kami ng mga oras na yan. Ang plano talaga namin dyan, sa Sorsogon kami pupunta. Pero nahinto kami dito sa may Dait. Bali dito nga pala kami napadpad sa may Bagasbas Beach. Konting biyahe pa, andun na kami. Medyo alangan na din kami sa oras nyan. Di namin in-expect na ganito pala talaga kalayo biyahihin yung Bicol. At kung makikita mo sa video, malabo na talaga yung camera. Dinaanan nga pala namin yung tropa namin dyan sa may Calawag, Quezon. Kaya pasensya na ako, puro biyahe lang yung nakikita nyo dito. Daming bangkingan dito. Nadaan na din kami sa may tulay na to. Napakalubak. Mukha lang magandang tignan. Di ko alam kung ganito talaga ang daan sa may Quezon. Kahit nung nasa Atimonan kami, ganun na talaga yung daan. Nung binaybay namin yung bitukang manok dito sa may Atimonan, napansin ko ginagawa nga yung kalsada dito. Shoutout nga pala sa mga kasama ko dito. Napakasolid ng mga yan, sa totoo lang. Pag may mga long ride, sila talaga yung masasabi mo na pandiinan. Bukod sa hindi masiselan kasama, talagang cowboy makikita mo. Mga pagod na sa biyayan, pero kung makikita mo nung nandito, pakaway-kaway na lang yan. Basta nakarating sa magandang view, matik yan. Hanggang nagpatuloy kami sa biyahe namin. Pababa ito ng Atimonan, Quezon. At dire-diretso lang yung biyahe namin dito. May kalayuan pa to sa Bicol. Kaya nasabi kong nagkapaltos talaga yung puwet ko sa biyahe na to. Hanggang sa nakarating na kami dito sa may beach. Alam ko along Dait lang to. At ang pangalan ng beach na to is Bagasbas Beach. Pagdating dito, solid talaga. Yung mga kasama ko parang hindi ininda yung biyahe. Yung motor ko, hindi yun ininda yung biyahe, pero yung puwit ko, nagkapaltos na. Shoutout nga pala sa mga kasamahan ko. Papitik nga ako. Uy, carbon, Lodi. Motor yan ni Consi, napaka-solid talaga niyan guys. At eto, si Boss Jeff. Siya nga pala nag-sponsor ng hotel na tinuluyan namin. Medyo tanghali na nung nakarating kami dito sa Dait. Dami kasi naming hinto noong mga panahon na yan. Pero kung makikita mo sa mukha nila, parang wala lang. Yung Suzuki Gixxer, parang jet kung magpatakbo. Bigla na lang nawawala sa unahan. Bali, papasok na kami niyan sa may hotel na tinuluyan namin. Bali, nagbilangan lang ng count kung ilan kami lahat. Kinahaponan, ganda dito guys. Pag talagang dagat yung trip mo, panalo ka dito. Tamang sightseeing lang, tapos nature trip. Sino mag-aakala, nakarating ako ng Bicol. Maaaring sa iba, malapit lang to, pero para sa akin, malayo na to. Tamang kulitan lang kami yan ng mga panahon na yan. Dito lang din kami kumain sa tabing dagat. Di rin kami nagtagal kasi pa-high tide ng mga panahon na yan. 3 days and 2 nights yung tinagal namin dito. Bali kinabukasan, bumachi na din kagad kami. Sa itsura namin na yan, full charge kami lahat niyan. Napakabanayad ng biyahe namin yan kasi alam naming malayo pa kami. Kumbaga hindi pa kami nagmamadali ng mga oras na yan. Pagdating dito, lubak-lubak na naman yung daan. Mula Camarines Norte hanggang Quezon, tiniis namin yun. Nakakapagtaka kasi yung daan dito. Maayos naman siyang tignan pero parang nagdaalon-alon. Pagdating sa Arco, nagpicture lang kami dito saglit tapos maya-maya nagpatuloy kami. Pagdating dito, kumain kami. Tapos nagpatuloy ulit kami sa biyahe namin. Sa mga nagtatanong kung magkano naging budget ko sa gasolina, kung natatandaan ko, 800 yun. Mahal pa gasolina nun kasi katatapos lang ng pandemic. Nung mga panahon na yun, nasa 80 yata per liter ang gasolina. Nung binalikan ko to, nasabi ko, layo na pala na napuntahan ko. Kahit ako, hindi ko alam kung saan ang kasunod nito.